Nakakagulat ito mga kaibigan dahil isang kilalang congressman pinasabog ang isang masakit na katotohanan sa administrasyon ng dating Pangulo, VP Sara, na nahimik. Isang masakit na katotohanan ang sumabog. Pero bakit nanahimik na si VP Sara tungkol sa isyong ito? Nabanggit kasi ni VP Sara ang patungkol sa pagkondena na 20 pesos per kilo ng bigas na pinapatupad ng ating Pangulo sa Visayas. Pero isang masakit na katotohanan ang pinasabog ng isang congressman patungo sa dating administrasyon ni Pangulong Duterte. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. The Marcos Jr. administration launches a program to fulfill a 2022 campaign promise for rice to be sold at 20 pesos per kilo. Vice President Sara Duterte says the timing is suspicious as it comes in the home stretch of the campaign for the May midterm polls. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato. The palace sits back at Vice President Sara Duterte after she criticized the Marcos administration's move to sell rice at 20 pesos per kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo ba ang sikreto ng isang tunay na lider? Hindi ito lakas ng boses, hindi rin ito kapal na mukha. Ito'y katapatan sa bayan. Pero paano kung ang sumisigaw ng pagkakamali ngayon ay may tinatagong kasalanan rin noon? Kamakailan lang, isang kilalang kongresista ang naglakas loob. Hindi siya natakot, hindi siya nagpatinag. Pinatamaan niya ng direkta ang isang pangalan na hindi basta-basta na si VP Sara Duterte. Pero bakit? Ganito kasi ang nangyari. Habang abala si VP Sara sa pagpuna sa administrasyon ngayon, partikular sa plano nitong ibenta ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, may isang alaala na pilit niyang tinatabunan. Isang masakit na alaala na ngayon pilit nang ibinubulgar ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong. Sinabi ni Adyong, ironic hindi ba? Pinagtatawanan mo ang 20 pesos per kilo rice project pero noon, panahon ng tatay mo, umabot sa 70 pesos kada kilo ang bigas. Hindi lang iyon, mas masakit pa ang binunyag niya na bukbok infested rice ang ipinalamon sa taong bayan noon sa ilalim ng pamumuno ni Manny Piñol, ang inalagaang Agricultural Secretary ng dating Pangulong Duterte. 70 pesos bawat kilo ng bigas, may bukbok pa. Pero ngayon, biglang may lakas ng loob si VP Sara na magpuna. Pwedeng itanong, bakit parang selective ang concern niya para sa masa? Kung noon nakaraan, tahimik sa bukbok rice, bakit ngayon sobrang ingay sa 20 pesos per kilo rice project? Adyong wasn't just airing a grudge, he was challenging the hypocrisy. Bago ka manisi, balikan mo muna ang pagkukulang ng administrasyon ng tatay mo
matapang niyang binitawan. Pero habang umiinit ang usapin, habang kaliwat kanan ang banat sa Administrasyong Marcos, habang bumubulwak ang mga tanong ng taong bayan, nasaan si VP Sara? Tila tahimik, tila walang tugon, at tila walang paliwanag. Bakit nga ba? Marahil dahil mahirap sagutin ang isang tanong kapag ang kasagutan ay hindi pabor sa iyo. Therefore, sinabi ni Adjong, hindi ito panahon ng politika, hindi ito paligsahan. Kung sino ang mas magaling, ang tunay na leader sa panahon ng krisis ay hindi nang iintriga, kundi sumusuporta sa bawat hakbang na makakapagpagaan sa buhay ng Pilipino. Hindi tungkol sa kredito, hindi tungkol sa administrasyon, tungkol ito sa Pilipino. Sa dulo kasi, isang paalala ang iniwan ng kongresista. Ang katapatan ay hindi nasusukat sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa kalidad ng pagsuporta sa bawat Pilipinong naghihirap. At kung tunay ang malasakit, hindi ka pipili kung kailan ka magiging maingay o kailan ka mananahimik. Ngayon kaibigan, tanungin mo ang sarili mo, sino ba talaga ang naglilingkod at sino ang nagtatago sa katahimikan? Have mercy, O God. Mateo 20 verses 26-28. Hindi ganyan ang dapat na mangyari sa inyo. Sa halip ang sinumang nagnanais maging pinuno sa inyo ay kailangan maging lingkod ninyo. At ang sinumang nagnanais maging una sa inyo ay kailangan maging alipin ninyo. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Kaibigan, sa gitna namang ingay ng politika, batuhan ng sisi, at pagsisikap na umangat sa mata ng tao, pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon Diyos. Pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon Jesus ng tunay na sukatan ng liderato, ang paglilingkod at hindi kapangyarihan. Ang ating Panginoon Kristo mismo, ang hari ng mga hari, ay hindi dumating upang pagsilbihan, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay. Hindi niya kinailangan maghanap ng kredito o pumuna ng iba para umangat. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang kababaang loob at katapatan sa Ama. Sa mga tuwid kaibigan, bilang tagsunod ng ating Panginoon Kristo, tayo rin ay tinatawag hindi upang manira ng kapwa, kundi mag-angat ng iba. Hindi para ipagtanggol ang sarili sa kasinungalingan, kundi mamuhay sa katotohanan at pag-ibig gaya ng ating Panginoon Jesus. Sa panahon ng maraming leader ang inuuna ang sariling interes, tayo ay pinaalalahanan na ang tunay na dakila ay ang marunong magpakababa at ang tunay na pinuno ay ang marunong maglingkod. At kung susundin natin ang yapak ng ating Panginoon Jesus, hindi na natin kailangang ipagtanggol ang sarili natin sa madla. Siya mismo ang magtatanggol sa atin. Sa huli kaibigan, hindi sa tao tayo nagbibigay puri, kundi sa ating Panginoon Diyos, at siya ang tunay na huhusga kung sino ang nagsilbi ng may malinis na puso. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, turuan niyo po kami kung paano po maging mapagkumbaba at marunong manilbihan sa aming kapwa ng may buong pagpamahal katulad ng aming Panginoon Jesus. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at patuloy niyo pong alagaan ang aming mga lider at maging ang lahat ng tao sa buong mundo. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito'y masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.